which global index measures countries based on income, education, and life expectancy? Letter A, Gini coefficient. Letter B, Human Development Index. Letter C, Consumer Price Index. Or letter D, Gross National Income. Ayan. Once again, ayan na nga. Alright, the correct answer for this one is the letter B, Human Development Index. Okay? Mga kababayan, actually, i-discuss ko na lang itong mga coefficients na ito, itong mga indexes na ito. Pag dumako na po tayo sa economics, no? Ngayon, napaaga itong question ng Human Development Index, gawa ng it also tackles the kind of living or the way of living of people around the world, no? Ito po ang tanong ko sa inyo ngayon. Previously, how do we measure the income, no? Or the success of one country or the development of one country? It's through what we call the GNP or the GDP. Tama po ba? Parang kumbaga, basically, kung sino yung maraming pera, kung sino yung mas taas na numbers, sila po ang develop ng mga bansa. Tama po ba? Alright? Okay? Ang eksena ngayon, itong GNP and GDP, nakita nila na may mga problema siya sa computation. Yun po yung problema doon. Ang eksena, hindi siya magiging ganap na batayan ng development ng isang bansa. Merong mga bansa na matataas ang GDP at GNP, pero makita mo yung way of living ng mga tao, bulok pa din, no? O di kaya naman, undeveloped pa din. Sabi ganyan, yap na, ayan, marahas yan siya. Totoo yan, no? Undeveloped pa rin, kahit tataas na ng numbers nila. Doon po ngayon nabuo ang tinatawag natin na, yes, ayan, galing naman ni Sir George. O dahil nabanggit na ni Sir George, tingnan na po natin anong pinagkaiba ng GNP at GDP, no? Ang GNP, ito po yung mga accumulation of all the wealth, accumulation of all the produce, no, of the country, no, and of course, no, kapag sabi natin GNP, it's the gross national product. Ngayon yung GDP, ganun din naman, gross domestic product naman po yan. Anong pinagkaiba? Kapag gross domestic product, kung ito po yung Pilipinas, lahat ng mga nasa loob ng Pilipinas, yun yung kinocompute, domestic, okay po. Again, yung mga nasa loob lang po ng Pilipinas, yun lang po ang kinocompute. Ngayon kapag po GNP, instead na itong mga nasa loob lang ng Pilipinas, ina-add din yung mga produce ng mga Pilipino mula sa iba't ibang bansa. Kaya nga siya national eh. Parang kumbaga the part of that nation, even if they're far away from this territory of ours, they are still computed. Ulitin ko, GDP, gross domestic, di ba pag sinabi domestic flight, ay sa loob lang ng bansa. So sa GDP, no, sa loob lang ng bansa nagaganap, okay? Sa loob lang ng bansa ang kinocompute, GDP, gross domestic product. Kung paano po natin ito maalala na maayos, patay po ako dyan, gawa dito sa Pinas. Ayan, alright, no? Sige, so once again, pakitay po ako dyan sa ating comment section, GDP is equals gawa dito sa Pinas. Para po ma-remember ninyo, na kung ano lang yung sakop, no, ng ating teritoryo, yun po yung kinocompute sa GDP, alright? Sige, wait ko po ha, GDP, gawa dito sa Pinas. Tumpak, okay? Ngayon, kapag isinama na po, no, yung gawa ng mga OFW, yung mga remittances nila for example, no? And then of course, yung other negotiations or processes na meron tayo sa labas ng teritoryong ito, yun na po yung GNP. So ano po yung gagawin nating way para sa GNP? GNP, gawa ng Pinoy, no? Ha, coach, Pinoy? Okay, coach. Pinoy na nasa loob man o nasa labas ng bansa, basta Pinoy. Gawa ng Pinoy, GNP. Tama ba? O, patay po ako dyan sa comment section, GNP, no? Alright, gusto niyo yun, ginawa ko pong instructional material ang kamay ko, no? Ulitin ko, GDP, gawa dito sa Pilipinas. Kapag GNP, gawa ng Pinoy. Ibig sabihin lahat, no, computed. Di ba? Gis, galing, sabi ganyan. Alright, sige. Okay, now, okay, no? Ang eksena ngayon, alright, hindi na sila nagiging sapat na batayan para ma-measure development ng isang bansa. Ang eksena, dito na po nabuo yung tinatawag na Human Development Index. Sa Human Development Index, mga kababayan, hindi lang yung yaman ng isang bansa ang kino-consider, but rather, tinitingnan din po yung kanilang, ito po, life expectancy, yung kanilang education, aside dun sa kanilang income, okay? Dati kasi puro income puro numbers, pero ngayon, no, masasabi lamang natin na well-developed ang isang bansa kapag halimbawa, yes, mataas ang income niya, yung mga estudyante niya nakakapag-aral, o yung mga kabataan niya nakakapag-aral, and of course, yung life expectancy, no, mataas. At ang eksena, kapag nagkakasakit sila, meron silang maayos na healthcare system. No, kaya nga human development, no? The HDI is now the basis because it does not only consider the numbers, it considers true human development as measured by our ability, no, to gauge, no, the development of one country in view of health, no, in view of education and income. Ngayon, meron din po akong pambato dyan sa HDI kasi may 3 components po siya, di ba? Health, education, and income, no? So HDI, ano bang ibig sabihin ng HDI for me, no? Patay po ako dyan sa comment section. Kapag H, health, no? Kapag D, dunong, dunong, that means education. And then kapag I, income, no? Health, dunong, income. Yun po ang ating gagamiting clue. Again, patay po dyan sa ating comment section, health, dunong, income, no? Yan po ang ating tatlong kino-consider for our HDI. Diba? Gusto niyo yan, no? May mga pa-acronym tayong ganyan, no? Para kapag tinanong, alam niyo na agad, no? Ayan na siya, health, dunong, income. So that's our HDI. Yung dunong, karunungan, dunong, no? Para kumbaga it's education. Ayan, health, dunong, income. HDI, health, dunong, income, no? So recently I posted this in my Facebook, no? What is the development index created by Bhutan in the 1970s that measures national prosperity based on citizen well-being rather than purely economic output? Citizen well-being rather than purely economic output. Sige nga, is this human development index or gross national happiness? Sige, kung kayo po ngayon, ito yung bibigyan na tanong sa inyo, ano po sagot ninyo? Alright? Sige, sabi dito, citizen well-being rather than purely economic output. Okay? May mga sumasagot ng GNH, may sumasagot ng HDI. Nahati ang taong bayan, no? Okay. So ang eksena ngayon, ang HDI at GNH, parehas sila ng kino-consider ng well-being ng mga tao, hindi lang yung economic output, hindi lang yung numbers. Pero ang keyword po natin dito, it was created by Bhutan, kaya po hinighlight ko, no? Alin ba yung kinreate ng Bhutan? It would be gross national happiness. Oh my God! Yung GNH is the gross national happiness, okay? Sana all happy, no? Ang nangyayari dito, again, just like HDI, this is a way of measuring the country's progress based not only on money or economic growth, but also on the happiness or well-being of the people. And it was created in Bhutan, no? Dito kino-consider nila yung happiness, kino-consider nila yung mental well-being ng mga tao, kino-consider nila yung kultura, kino-consider nila yung environment, at kino-consider nila yung general quality of life. Kung sa HDI, meron tayong health, dunong, income, dito papasukan na nila yan ng talagang very peaceful, no? Very, yung kultura, pinapasok nila, yung environment, pinapasok nila, no? Which is why meron po tayong tinatawag na the 4 pillars, no, of Bhutan, no? Okay, so ito po
yung 4 pillars na kino-consider nila sa GNH ng Bhutan. So it would be sustainable and equitable socio-economic development, conservation of the environment, preservation and promotion of culture, and good governance, no? Para masabi lamang nila, no, na matagumpay ang isang nasyon, matagumpay ang isang bansa kapag nasasapatan na po niya o natutugunan na po niya itong 4 pillars na ito, no? So once again, patay po ako dyan sa ating comment section ng GNH, no? At syempre, kahit hindi natin i-memorize yan, no? Samantalang HDI, health dunong income yung HDI, yung GNH, alam po natin na pinasukan niya ng kultura, pinasukan niya ng environment, maski yung pamamahala mismo, no? Sabi ganyan, uy, good governance, sana all, di ba? Sana all talaga.